Ilocos Empanada, Ilocos Empanada. Eto na, bibili na nga kami ng ingredients agad-agad. Sobrang trending nito ngayon kaya papahuli ba tayo? Sa dami nga namin chika ni Ate Kat yung nakalimutan namin mag-video, nakauwi na kami. Kaya yan, lumabas ulit kami para ulitin na kunyari kararating lang ulit namin. Best actress yan. Bali, eto na nga yung mga pinamili natin na gagamitin natin para sa Ilocos Empanada na nire-request nyo. Mili akong maliit na repolyo at isang carrot. Bumili na rin ako ng lumpia wrapper at yung longganisa. Itong lumpia wrapper na nga lang yung gagamitin natin pambalot dito sa Ilocos Empanada. Mahirap kasi gumawa ng dough nun at ayoko ngang ma-stress. Pero mukhang dito pala ako ma-stress mga ate. Pinaghihiwa-hiwalay ko lang itong lumpia wrapper pero nagkakasira-sira nga. Abay, pangalawang attempt ko na nga ito ay punit pa rin. Kaya natatawa na lang ako dito at napasabi. Sana pala nagluto na nga lang ako nung dough. Dahil mas nakaka-stress pala yung maghiwa-hiwalay netong wrapper. Pahabaan talaga ng pasensya dito. Kita nyo naman yung itsura ni Ate Aya nyo dyan. Hinihipan ko pa nga, hindi naman yan mainit. Diyos ko, iba ata yung tama sa akin ng wrapper na to. Pero iba pa rin yung tama ko sa isa dyan. Eme, walang ganon. At eto nga, after 100 years, nakabuo na rin ako. Kaya nung matapos ko yun, eto, hiniwa ko na nga itong carrots. Ay, repolyo pala. Half lang yung gagamitin natin dito. At ginayat ko nga lang yan ng maninipis. Yung tulad dun sa gayat ng kapag bumibili tayo ng burger sa kanto. Next ko na nga itong carrots. Ginamitan ko na nga lang ito ng peeler para mapabilis. Kailangan kasi maninipis din yung pagkakagayat dito. At nakakatamad yan kapag kahihiwain mo pa. Diyos ko, napakatagal nun, baka abutin pa tayo dito ng bukas. At nung okay na nga sila, ito tinamplahan ko na nga ng asin at paminta. Ito na nga yung magiging pampalasa nitong gulay natin at minix-mix ko lang mabuti para magkahalo-halo na sila. Dito sa gagawin kong to mga ate, hindi ko alam kung Ilocos Empanada pa nga ba to. Unang-una, iba yung gagamitin nating pambalot dito. At ikalawa, yung gulay nga natin ay repolyo at carrots. Pero may nakikita ko yung iba repolyo din yung gamit nila. Tapos munggo yata yung kasama. Pero yung original yata yung papayang hilaw pa. Dito binalatan ko lang yung longganisa tapos ay dinurog-durog ko. Sabay nagsalang na ako dito ng panat nilagyan ng mantika para lutuin na nga itong longganisa. Tapos ayan, hinalo-halo ko nga lang siya dito hanggang sa maluto na siya. At nung medyo toasted na nga ay hinango ko na rin yan. At dito mag-uumpisa na nga rin tayong magbalot. Itong lumpia wrapper nilagyan ko nga lang ng cornstarch yung gitna. At pinahidan ko naman yung mga gilid nito ng cornstarch at harina na tinunaw sa tubig. Ito nga yung magsisilbing panlak natin. Tapos ilagay ko na nga dyan yung gulay, yung niluto nating longganisa. At syempre maglalagay din tayo dito ng itlog. At para special, naglagay na rin ako ng cheese. Sabay dahan-dahan ko na nga itong pinold. At ganito nga yung magiging itsura niyan. Sabay paliguin na natin ito sa kumukulong mantika. Mahinang apoy lang dahil mabilis lang masunog yung wrapper. At nung mag golden brown na nga yung kulay nito, hinango ko na rin. Grabe mga ate, excited na akong matikman tong niluto natin. At eto na nga ang ating lumpianada na sobrang crispy. Grabe, itsura pa lang nakakatakam na talaga at mukhang masarap tong niluto natin. So, paano? Tara, kain na tayo. At unang kagat first bite. Grabe, pasong-paso ako dyan mga ate. Sobrang init pa. Pero laban lang dahil ang sarap. Meron nga din tayo ditong sausawan. I-try nyo nga din ito mga ate kung wala rin kayong mabilhan ng Ilocos Empanada. Grabe, craving certified na naman tayo. At ayun lang, bye-bye!